Magandang umaga mga mag-aaral. Kamusta kayo? Mabuti naman. Bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin na pamumunuan ni Binibining Karen Joy. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay? Ngayon naman, tingnan natin ang ating layunin ngayong araw. Mga layunin. Una, nakikilala ang mga karunungang bayan sa panahon ng mga katutubo. Pangalawa, nakauugnay ng mahalagang kaisipang nakapaloob sa mga karunungang bayan sa mga pangyayari sa tunay na buhay sa kasalukuyan. Pangatlo, nakakagawa ng presentasyon sa pamamagitan ng pangkatang gawain. Ngayon naman, pakilabas na inyong mga kwaderno at ballpen. Magsisimula na tayo sa ating aralin. Simulan natin sa picture analysis. Ito ang mga larawan. Binibining ako'y, ano ang napansin mo sa larawan? Napansin niyo ba ang pagiging simple ng ating mga pamumuhay noon? Tama kayo. Noon, simple lang ang pamumuhay ng mga Pilipino. Hindi pa uso ang mga gadgets at noon. Kaya ang mga Pilipino ay nagsasama-sama at nagtutulungan sa mga gawain. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa karunungang bayan. Ginoong Rian Jeff, ano nga ba ang karunungang bayan? Pakibasa. Tama, ang karunungang bayan ay isang sangay ng paningkan na kung saan nagiging daan upang maipahayag ang mga kaisipan na nakapapabilang sa bawat kultura ng isang tribo. Ngayon, dadako naman tayo sa mga halimbawa ng karunungang bayan. Meron tayong salawikain, kasabihan, sawikain, buntong, bulong at palaisipan. Una ay ang salawikain. Ginoong Jo, maaari bang basahin? Tama. Ang salawikain ay isang nakagawian o nakaugalian na sabihin upang magturo ng mabuting asal. Halimbawa nito, aanhin mo ang damo kung patay na ang pagbayo. Pangalawa, ang hindi lumingon sa pinanggalingan di makakarating sa paroroonan. Pangalawa ay ang kasabihan. Ang kasabihan ay tinatawag sa English na Mother Goose Rhymes. Karaniwang ginagamit sa panunukso o pagpuna sa kilos ng isang tao. Halimbawa nito, utak-utak, batang buwag, matapang-tat, nasa pugar. Tiririt ng ibon, tiririt ng maya, kaya lingon ng lingon, hanap ay asawa. Ang pangatlo ay ang sawikain. Binibining Karen, maaari mo bang basahin? Tama. Ang sawikain ay nakatago ang tunay na kahulugan. Halimbawa nito ay ang bagong tao o binata. Pangalawa ay ang bulang bubo o gastador galante. Ang susunod ay ang punto. Pahulaan sa pamamagitan ng paglalarawan. At ito ay binibigkas ng patula. Halimbawa, bongbong kung liwanag, nung gabi ay dagat. Sagot ito ay bani. Tama. Dalawang katawan, tagpusan ang tadya. Ano ito? Ito ay hagdan. Ang susunod ay ang bulok. Mga pahayag na may sukat o tumuan ang kalimitang ginagamit na pangkulang o pangontra sa kulang, engkanto at masamang espiritu.
15 puntos, kaugnayan sa gawain